Good day again, brothers and sisters. Again, here we are. Let's enjoy God's Word. But always remember, these are supplements that will help you in your Christian walk, in your desire to grow, in your desire to mature, to be useful, to be fruitful, to be a contributor in the advance of the kingdom of God here on earth through winning souls and raising up disciples. Salamat sa Ginoo. Praise be to God. Thank you, Holy Spirit. You are the source of our strength and enablement. You are called the Spirit of wisdom and revelation. So thank you for your glorious and wonderful work at this moment. You will bless surely your people with fresh understanding, fresh insight. Salamat to Lord, and the grace to receive as well as to practice and eventually to teach others. Thank you in Jesus' name. Hallelujah. Let's mag-review gyapon ta no sa pulong sa Ginoo. Kay we all know in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, we were given the uses of God's Word. No? God's Word is useful for teaching, useful for rebuking, useful for correcting, and useful for training in righteousness. And the objective is that in verse 17, the man of God or the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hallelujah. And these verses should be partnered with Ephesians 4. Christ, as he arose from the grave, he gave gifts to men. And then it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be pastors or evangelists, pastors, and teachers. And the work of these apostolic men, or so-called fivefold ministry men, is to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up. And the word prepare is the same as the word equip. To prepare, to equip, to train, in the King James Version, perfect. To perfect or perfecting the saints, for the perfecting of the saints. The idea is to fully assemble. That's the equivalent of perfect, fully assembled, just like in a car. When a car is fully assembled, coming out of the assembly line, it is fully assembled, complete, and perfect, ready for use. So that's the whole idea. This fivefold ministry will use the Word of God regularly, every time and all the time, anywhere and everywhere, unto the people of God. Gamiton ni ining 5 ka grupo sa mga tao nga gisangkapan sa Dios, gihimunggasan nadto sa iyahang simbahan sa tanang panahon, sa bisan asa nga lugar. Ilang gamiton ang pulong sa Dios aron pagsangkap kanila, aron pag-andam, aron pagbansay, aron sila mahimong mga katawhan sa Dios nga makahimo sa buluhaton sa pagalagad. And therefore contributing to the growth, the advance, the increase, the multiplication of the people in the kingdom of God. Mao na siya. So wala gyud nang idea bitaw nga hangton-sangton tiglingkod ka lang. No. That is totally foreign from the understanding of the apostolic leadership, even from Jesus Christ himself. The whole time that Jesus was with his disciples, he was preparing them. He was equipping them. He was training them. He was perfecting them in the works of God and in the ways of God. And then in due time, he left them on their own, entrusting them to the Holy Spirit, na ang Holy Spirit inigabot niya, siya na ang mupadayon sa paggiya o pagtultol kanila
mahimo silang matag-usa kanila galamiton sa pagpalapad sa dingirian, winning souls, proclaiming the good news, winning souls, and raising up disciples. And that's exactly what happened to the early church. So, ginabalik-balik na ko ni sa inyo, kay gusto na ko maburah, ma-erase sa inyong pangisip nga, tigtambong lang mo. Mutambong yun mo dapat, no? Sa mga tapok, mutambong yun po. Pero ang pantambong na ay mga katuyuan. Usa ni ana, so we will learn. Makakatunta pagatudluan kita sa pulong sa Ginoo. And then of course, as we learn God's word, we practice that God's word. Kanang maong pulong sa Dios nga atong nakatunan, praktiso na to. Sa atong ginabuhi, buhato na to, no? Hinay-hinay na to siya nga kinabuhion, adlaw-adlaw. And then by and by, pagkataon-taon, ato kung siyang ibahin, ipasa, ngadto sa lain. Aron sila pod makadungog, mapugsan sila sa maayong balita. Uban sa mga pag-ampo, pagkapinan o pagpuasa, batukan ang mga daotang espiritu nga naa sa kinabuhi nini mga tawhana. Hallelujah! Mo resulta siya nga sila mga kabig ngadto sa Ginoo. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Amen? So muna nga gina-review na ko ni nga na kaninyo. O karon, mao gyapon ni ang atong hisgutan ba? Ang pagsangkap, no? Sa lain-lain nga mga versions, klaro man kaayo gyud, no? Nga mao lagi na mag-equip, mag-andam. Like sa TPT, to nurture and prepare all the believers to do their own works of ministry. Kunya pag-andam sa mga magtotoo aron sila makabuhat. Makabuhat sa ilang buluhaton sa pag-alagad. And they do this, they will enlarge and build up the body of Christ. Their calling is to nurture, no? Nurture and prepare. Sa tibuok nga katawan sa Dios, alang sa Kristohanon nga pag-alagad. Ang idea niya nga ang mga katawan sa dihang ma-prepare sila, no? Makahimo sila sa buluhaton sa pag-alagad. Buti pa sabot, walay forever nga tiglingkod, forever attendance lang. Walay forever nga membro lang siya sa usa ka congregation. Kundi ang kada usa, moabot yun nga to sa pagkagalamiton. Nga ma-repeat niya ang iyang mga nakita o mga nakatunan. Nga mabuhat niya ang nakita niya nga ginabuhat sa iyang mga pangulo. Sa iyang pastor, sa iyang network leader, sa iyang disciple maker, mahimo niya. Kung pwede gani, malabwan pa niya. Mao na ang goal. Kay mo man na ang giset po nga standard ni Jesucristo. Dito mabasa sa John 14 verse 12, si Jesus, misulti siya ngadto sa iyang mga tinunan, directamente from his own mouth unto them. He told them, I tell you the truth, anyone who has faith in me, anyone means bisan kinsa, dili lang sila mismo nga 12 ka-apostles, but anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I'm going to the Father. Na makahimo gani sila og mas dagko pang mga butang kaysa nahimo ni Jesucristo. Ang katarungan ana tungod kay musaka man si Jesus ngadto sa Amahan, inigsaka niya ngadto bupuli ang Holy Spirit og mupuyo sa matag usa ka mga tinunan. Nya mao'y maghimo kanilang mga kusgan. Mo'y maghimo kanila nga makasarang sila, makahimo sila sa mga bulatod because the Holy Spirit who now lives inside of them will enable them to do the works of ministry, to share the gospel, to pray for the people, to pray for them to receive Jesus Christ, to pray for them so that they can repent properly, etc., etc. And the work of ministry will not be a one-man job. It will be the work of the body of Jesus Christ. Hallelujah. As they say, the whole gospel, the whole church carrying the whole gospel to the whole world. Ang tibuok nga iglesia nagdala sa tibuok nga maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. And it will be a beautiful thing to behold. Nindot kaayo siya sudumod ba?
kung ang tanang mga Kristiyano sa usa ka lokalidad, tibuok kongregasyon, aktibo nga nagapamuha. Muna nga, critical kaayo tong pagsangkap, mga igsoon. Importante gid kaayo mga, kung ikaw baguhan pa ka, no? You are a new believer, you are a new attendee sa mga life group or sa house gathering, sabta dayon na, no? Sabta dayon nga. Diha ka magsugod sa pagtambong, pero dili ka hangtod nga tigtambong lang ka, hangtod-hangtod. Dili, no? Ikaw tong maghamtong ka. Muhamtong ka, mature ka, praise God, o pagka hinay-hinay ni mo hamtong, mo apil na ka sa mga buluhaton, apil na ka sa mga pag-ampo, apil na ka sa mga pagbisita og balay, no? Apil na ka sa mga buluhaton nga uban pa kay nay nang hinahanglan og tabang nga physical, no? Apil na ka sa paghatag, apil na ka sa pagsugilon sa pulong, pinaagi sa imong testimonyo. Basta kay apil na gyud ka ngadto sa pagkahamtong nimo, sa sige nimong apil bisag baguan pa ka, usa na ka maayong paagi nga mopaspas ang imong paghamtong kanang nagaapil ka. Ang tawag ana apprentice. Naga-apprentice ka ba, no? Dali kayo makakatuon basta naga-apprentice. Musabay ka, mutan-aw ka sa nagabuhat, no? Tunol-tunol lang ka sa mga bagay-bagay nga gikinahanglan, hawid-hawid ka dito spikas, no? Naga-apprentice ka. Nya pagkataon-taon kabalo na ka. 3 months, 6 months, ay layo na ng isa ka tuig, oy, nga dili ka kabalo. Kay tabangan man sad ka sa Ginoo. Hallelujah, dalaygon ang iyang ngalan. Here are some very important, let's say, kana bang mga prinsipyo ba nga aron masangkapan, no? Or kita masangkapan o kita makasangkap ngadto sa uban. Ang usa nga atong dumdumon pirmi, pinaagi gyud siya una sa atong example, no? By our example or by us being a model. Because it is our life and through us we set a pattern or a model to follow. Parehagon kang Jesus, giuna po niya pagpakita niyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, modelo. Nato sa tanan. Gibasa naman nato ang Acts chapter 1 verse 1. What Jesus began to do and to teach. All that Jesus began to do and to teach. Ang tanan ngayang gisugdan pagbuhat, dayon pagpanudlo. Nya gi-point out nato nga ang iyang pagbuhat o pagtudlo usara, walay kalainan. There was no difference in the doing of Jesus and in his teachings. Unsa tong iyang gibuhat mo tong iyang gitudlo, unsa tong gitudlo mo tong iyang gibuhat. So nakaset siya og pattern or a modeling to follow. Importante na siya, no? So sa discipleship, importante itong naga-disciple gani ka, modelo ang imong ginabuhi. Ana siya, no? It doesn't mean nga perfect na ka, wala na yung kay sipyat. Pag masipyat, ngayon lang kong pasaylo. So, important itong living a humble life, living an open life na siya. No? Then, so payan ang pag-model ka ng pagtudlo, gyud, no? Pinaagi sa pulong. No? So, mo na nga, usay, kauban nimo, lingkuran nimo siya, nya tudluan nimo, basahan nimo og pulong. Pasabto nimo siya. Pinaagi sa pagsaysay, sa pagpasabot, no? Pariyaag niya itong kang Pilipi ba sa Acts chapter 8 nga paadto siya sa espiritu sa Ginoo ngadto sa dalan nga naa sa wilderness ug unya taud-taud nabagatan niya o nasugatan niya katong Ethiopian nga eunuch nga tresurero sa usa ka gingharian nga gikan sa Jerusalem, nagsimba, nagdalag kopya sa balaang pulong, nagabasa nya iyang giduol kay mingon man ang espiritu nga duol lang adto, giduol siya, nadunggan niya nga nagabasa sa kasulatan. Nya iyang gipangutanan, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Nitubag ang eunuch nga, unsaon nako pagsabot, gawas kong naay magpasabot kanako. So motong nisaka siya, mitapad paglingkod, iyang gipasabot. No, kadto pinaagi sa pulong, pinaagi sa pagtudlo. Mo nang naay pagtudlo sa pulong. Naa siya, ginamit ang pulong. We teach the word using words. Ana siya. O ang mga apostolis, gibuhat nila ni. Siyempre, sugod kang Jesus kay si Jesucristo iya man lagi ning gimodelo, no? Adlaw nga tanan halos nagagawa siya, niya mangita siyang mga tao nga iyang masabwagan, matudloan sa pulong.
usay magsugod og pangutana gikan sa mga tao. Usay pod siyamud ang una nga mangutana. Whichever is the case, basta kay naa gyud tong pagtudlo, no, pagsaysay sa pulong. Na siguro kamo nga minaron mahadlok mo ba kay bag-o pa man ko, di pa man ko kamao. Mao na. Kay kita magsugod man yun nga di kamao ba? Tanang butang nagsugod nga di kamao. Bisan nagpaglakaw, wala may gianak nga bata nga kamao dayon mulakaw. Nagsugod na nga di kamao mulakaw. Di kamao mo istorya, pero ngadto-ngadto nakamaorang mulakaw. Ngadto-ngadto nakamaorang mo istorya. Kay muhimo man siya tikang, musuway man siya, magsulti man siya sa pinataka lang, di ba? Pinataka man ang bata pag sugnog istorya, di ba? Di magkadimaw, pero nagaistorya siya. Ngadto-ngadto, mapurma raman ang mga pulong, masamtan naman kadugayan. Pero ang point mo na nga, og dili yung ka musulay, dili yung ka mo pikan, dili yung ka kamao, magpabilin kang di kamao. Mo na nga atong gina-challenge. In fact, ginatulak nato gamay ba, ang kada usa. We give everyone a little push so that they will take steps in learning, no, in practicing God's Word. Steps of obedience. So mo na siya, no? Ang alain pa ani kay by sa kaso sa mga apostoles, tinagi sa pagsulat, gipangsulatan nila tong mga disipulo nila nga naa na sa lagyong lugar, no? Like kang Pablo, kang Apostle John, kang James, kang Peter, even si Jude, no? Nagsulat sila, pero si Apostle Paul gad pinakadaghan og mga sulat, siya ang pinakagungihan. Siya po ang nakadawat og daghang mga revelation. Pero iyag yung gipangitag paagi nga masulat niya para pinaagi sa iyang sulat, ma-follow up niya kato mga disipulo nga iyan ang naministuryan, nasundan na niya sila pag sugilon sa pulong, nakadawat na sa Ginoo, na anay mga initial steps to follow the Lord Jesus Christ, ana gani. And they need additional nga informasyon, additional nga pagtudlo. So, pagsulat pwede na karon na may mga additional nga paagi, no? Pwede man nato matawagan. No, kay na may mga cellphone, tagsa-tagsa naman tag cellphone, tanang suok, maabot naman sa cell halos, no? Signal o text, pwede text, no? Padadaan mo text ka nang imuhang gina-disciple, regular nga text, no? Tagaan mo mga kopya sa mga teachings, di ba? Mga video teachings. Ana, daghang kaayo nga paagi gyud mga igsoon. Siyempre, pwede po actual nga visit, no? Like in the case of Paul, wala gyud say kakapoy-kapoy, nagabisita gyud siya sa mga tinunan. Para pag-follow up, para pag-consolidate kanila kay usa man ni sa pinakaling-on nga paagi nga masangkapan sila, ma-prepare sila, no, matudluan sila aron nga makakat-on sila. And then another thing, by watching them or coaching them, no? Kuyog man na nagatan-aw ka kanila kay imo silang tudluan. No, apil na diha ang imong pagbadlong, oy ayaw ingana, no, kay makitaan man nimo nga murag dili tama ang gibuhat, dili tama ang gilitok, nadunggan nimo, so imong koreksyonan. Kaya nga dito sa atong isa ka verse, 2 Timothy 3:16 and 17, no, ang pulong sa Dios puslanon, useful for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. Wow, siya na ang ginang mga portion niya na kung dili nimo tan-awon, di ka magpaduol kaayo. Maglison magka-tunlo, maglison magka-rebuke, maglison magka-correct kung sa layo ra pirmi. Nagyud tong dynamic nga duol-duol mo, makita ka mo na agyod mo enough time spent together ana siya para mas taas ang chance nga ang imuhang disciple gina-raise up nimo nga mahimong umaabot nga galamiton sa Ginoo. Daghan pod siyang makatunan. Hallelujah. Amen. So, kanang atong mga tapok ba sa balay, kanang ginagmayng tapok, no? Sa balay, nara sa tungkaran, naa sa grahi, nasa waiting shed, na gani, no? Nindot yun kayo siya kay small meeting siya, no? Dili kay dako nga crowd. So, mas taas ang atong chance nga makaparticipate ang kada usa. Taas ang chance, taas ang kahigayunan nga ang tanan nga nagtambong makatingog, makaistorya. Mahinay-hinay sila nga makalingkawas sa ilang kaulaw, no? Kay
maulaw siya, daghan mang mga tao nga maulawon. Pareha na ko sa una, grabe man ko ka maulawon. Di man ko mahilig og istorya. Sugot ra man ko buhay tingganay. Pero sa katong nagsugod na ko pag-alagan sa Ginoo, nagtuon ako sa Biblia, hinay-hinay na akong naamguhan nga, dili pwede na magpabilin lang kong maulawon. Dapat makamao sa kong istorya. Dapat kamao kong mo atubang og mga tao. Dapat ma-overcome na ko ang akong pagkamaulawon. Now, how do you do that? Unsay buhaton nimo para ma-overcome? Magsigi kang tago? Adto kas kasagbutan permi? Dili. Ma-overcome nimo by starting to connect with people. Sungdan nimo yun ang pagpaduol nga to sa mga tao ba? Hantod nga, mga amigo ka o sila ba'y mga amigo nimo? Sugod kag istorya. Hinahinay. Hinahinay siya. Siyempre, pakapinan nimo og ampo, mangayo kag tabang sa Ginoo. Magpalaban ka kaniya pirmi. Ginoo, tabangi ko nga mabag-o ning ako ang pagkatao, nga mo improve ang akong personality. Ma-overcome nako ang akong pagkamaulawon. Na may giingon sa pulong sa Dios sa 1 Timothy chapter 1 verse 7. Now 2 Timothy 1 verse 7. God has not given us the spirit of fear or timidity. Kay ang Diyos wala maghatag kanato sa espiritu sa pagkamaulawon, but spirit of power, of love, and of self-discipline. Naaraman di ay nao. Kana ding pagkamaulawon, timid no, ukon-ukon, pagduha-duha, diba? Dili man day nagikan sa Ginoo. Ang gihatag sa Diyos nga espiritu sa gahom, kaisog, no, gugma. Hallelujah. Og self-discipline, ang pagdisiplina sa kawalingon. Dalay alan sa Ginoo. So, mga kaigsunan, nalipay takay ni atong pagtapok sa milabay nga tuig. Ubay-ubay man mo na nangadto niya. Daghan pun mga baguhan nga mga nakatambong ba. Plus daghan kaayong mga kabataan o mga young teens, no? Kana sila, matutukan nato na sa pagbansay, sa pag-equip, sa pag-prepare, sa pagtudlo. Matutukan nato sila sa pagkuyog-kuyog, no? Kay ang number 1 man yun nga principle sa disciple making association man, mo nang naagritay taas-taas nga oras nga gugulon, gastuhon, gamiton para maka-deal og relationship sa mga kinabuhi nini mga bag-o nga mga nagasibol nga mga sumusunod ni Hesukristo aron maalalayan sila sa ilang unang nga mga tikang. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. We do our little share, mga kaigsunan. Amen. No? Magpagamit kita sa Ginoo. Mahimo kitang mga magtutudlo sa pulong. Baliko na ako. Dili plano sa Ginoo nga hangtod sa hangtod ka, iglingkod lang ka diha sa tapo. Atendirang ka pirmi. Dili yun na kabubuton sa Ginoo. Ang iyag yung plano nga magsugod ka nga motambong, pero kadugayan mo apil ka sa mga pag-istorya, diskusyon, sa dialogue, apil ka sa mga tama nga pangutana, sa diskusyon, apil ka hantod nga makatampo ka, hantod nga nanay mga maing hunahuna, mga insight nga magagikan kanimo. Kay ikaw po nagpaduol man og maayo sa Ginoo. No? Nangayango man kapirmi kaniya, asking God for a blessing on your own life, giving you understanding of His Word through the work of the Spirit. And you receive revelation, receive an enlightenment. And so when you attend a meeting, naakay matampo, makontribute nimo. Diba? Mao man ang nakasulat. Baliko na ito itong nasa unang Korinto 14, versikulo 26. No? Nga, inigtapok na ito, mauni ang atong angay nga buhaton, matod pa ni Apostol Pablo. What then shall we say, brothers? When you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. All of this must be done for the strengthening of the church. Unsa may atong ikaingon, mga igsoon, nga inigtigom ninyo, no, ang matag-os sa kaninyo, adunay kanta, adunay pulong sa pagtudlo, adunay mga padayag, adunay pinulungan sa dila, adunay interpretasyon. Kining tanan pagabuhaton alang sa paglig-on.
paglig-on sa simbahan. It's the same as saying for the building of the church, for the maturing of the church. That's the same, mga igsoon. Malig-on ang simbahan ba? Siguro mangutana ta nganong kinahanglan man nga ang simbahan lig-on. We're not talking about the physical structure, no? Kanang building ba? Dili man building nga hinimo sa simento, bakal ang simbahan. Silban mga katauhan sa Ginoo na nga nagatapok o nagakatag diya sa katilingban, no? Spread out in the community, and then we gather at a certain time in order to fellowship, to celebrate, in order to pray for one another, to pray for each other, in order to do ministry. Ang sama sa gingon ni Apostol Paul, inigtapok nato, mao ni ang pipila ka mga bagay nga angay mahitabo sa atong panagtapok. Aron nga malig-on ang katauhan sa Ginoo. Na nganong kinahanglan man malig-on ang katauhan sa Ginoo, I'll give you two very important reason. Ako ning i-discuss sa sunod pa nga tapok nato sa sunod nga session. Duha ka importanteng lig-on nganong nga importanteng rason nganong lig-on dapat ang simbahan. Ready na mo? Una, kinahanglan lig-on ang simbahan kay naa siya'y assignment. Naasay trabaho ba nga gitugon sa agalon bago siya nilakaw. He received a commission, an assignment, a task to do. Very specific. And that task was to go out and make disciples of all nations. Trabahoso kaayo, challenging kaayo ang paghimog mga tinun-an. Nanginabuhi pa ka, napakay trabaho, negosyo, warta ka, anak gani. Kung usa ka kainahan, napakay mga anak ang timanon, bana ka, siyempre, blackout ka, kay moanto ka sa trabaho, negosyo, ibok adlaw ka na dito, mauli ka sa balay, hago kay ka, kapoy ka, napay other concerns in life. Tapos, maghuna-huna pa ka nga magsugilon sa pulong, o niya, magdaugog makalang niya, ang imong nadaog nga makalang, imo pag yung erase up, kay disciple nimo. Kinahanglan nimo og kusog, kinahanglan nimo og kaisog, duha na siya permi, no? Nanawaragot tong Acts chapter 14 verse 21 and 22. Nakasulat na diha nga si Pablo sa iyang pagbisita kanila, no, nakadaog siya daghang kaayo mga tinud-an, unya nibalik sila ngadto sa Listra, Iconio, ug Antioch. Sa verse 22, strengthening the disciples and encouraging them. Gipalig-on niya o gidasig o gipaisog, gipalig-on o gipaisog, nuha lagi na siya kay dapat ling-on og isog, pares man na siya ba? Back to back man na siya ba? Kay kung ling-on lang unya talawan, di magsilbi. Isog pod pero huyang, di gyapon magsilbi. So dapat nang duha na ana. So kanang tapok, ang usa sa ma-accomplish anang tapok when everybody is participating, contributing, sharing, ministering, mutually, one to the other, ang resulta ana, malig-on o unya mahimong isog ang mga katauhan sa Ginoo. Kung tungod na maka-perform siya sa iyang assignment. Kinahanglan lig-on og isog kay nay assignment. Ang ikaduha na, which I will repeatedly discuss sa umabot nga tapok nato, no? Ang ikaduha na tungod kay taliabot na ang atong Ginoo Jesu-Kristo, no? Umaabot na gyud siya, duol na kaayo gyud siya ang iyang pagbalik. So kinahanglan dako-dako tag-agi ba sa iyang pagbalik ba? No, nga dili nato ikaulaw ang pagsugat kaniya kay daghan man tag mga tawo nga nadala sa iyang tiilan. Ibig sabihin nahimo kitang busy sa pagpalapad sa iyang gingarian. Gipukusan natong atong assignment tungod ana dako tag-ani. Kaysa wala gyud tay mapresentar niya bisag isa ka bukalan pagbalik niya. Gidaog ta sa kahuyang, gidaog ta sa kaulaw, gidaog ta sa kabisi, gidaog ta sa ubang mga bagay-bagay ani nga kalibutan. Tanaw So ang Ginoo magapanalangin kanato samtang ato ang tapuson kini atong leksyon pinagi sa pag-ampo. Salamat Amahan sa imong balaang pulong, na refresh kami pag-usab kay kami ang imong simbahan adunay assignment nga imong gibilid kanamo sa dayon nimong paglakaw, Lord Jesus. Nagkinahanglan namong tutukan o among pagabuhaton. Mao na nga sa among mga pagtapok, angay
nga among dumdumon ang tama nga dynamics nga maoy makatabang sa pagpahamtong sa tanan nga nagatambong aron dili lamang tigtambong hangtod sa hangton ang kada usa, kundi ang kada usa muhamtong, mahimong kusgan, mahimong isom, makabuhat sa buluhaton nga gibilin ni Jesucristo. Salamat, O Lord, for teaching us again and reminding us. Thank you, Lord, for additional understanding and the inspiration we receive from you through your precious word. In Jesus' name, Amen. Hallelujah.